Tari. Well, actually, ito ay nangyari sa aking bayan sa Mlang, North Cotabato, where we launched the solar-powered irrigation system 7 years ago. Ang solar-powered irrigation system actually, ang siya namin nakita na solusyon sa ating food security program or problems sapagkat hindi mo kailangan ng malaking infrastruktura Opo. para magkaroon ng tubig yung ating mga sakahan. You only need sunlight and source of water, posibleng underground or galing sa ilog or galing sa lake. No? Ang problema natin sa gobyerno palagi is the lack of continuity sa ating mga programa. Ay, ganun. Kaya nung umalis ako sa DA, itong programa na ito, yung Solar Powered Irrigation System, ay napabayaan. At nung ikutin ko, maraming mga units na natapos na hindi gumagana. And napakasimple ng mga problema. So nagmungkahi ako kay Secretary Kiko Laurel. Sabi ko, pwede ba nating ikutin yung mga solar-powered irrigation systems na ginastusan ng gobyerno para ma-review natin kung ano na ang estado, gumagana ba, may diferensya pa, ano ba mga improvements ang kailangan natin. And in cases where successful yung operations, tulad ng Lianera, Nueva Ecija, napakalaking solar-powered irrigation system dyan. Opo. Maganda yung resulta. Pag-aralan natin what were the factors that led to the success of the program in those areas. Opo. So, napakaganda ng reaction ni Secretary Laurel kasi magkaibigan kami. Napakaganda ng reaction niya. Sabi niya, tulungan mo na lang ako. So, we are forming a team right now, a technical team, private group, na magre-review with our own initiative and expenses na magre-review nitong mga existing solar-powered irrigation systems para malaman natin kung ano ang pwedeng gawin para gumana at mapagsilbihan yung ating mga magsasaka. Ayun pala naman. So ano po yung nakita nyong problema doon sa talagang... Well, number Opo. one, ang solar-powered irrigation system kasi is a new technology as far as the Philippines is concerned. Opo. And when we talk about new technologies, talagang hindi perfect yan. In fact, natatawa nga ako sa ibang nagsasabi na wala namang kwenta yan, hindi gumagana. Yung ang Toyota na mahigit isang daang taong gumagawa ng kotse, nagre-recall pa eh. Ibig sabihin, there would always be adjustments sa technology. No? Hindi naman mapaperfect yan eh. So ang sinasabi ko, i-review natin ano bang nangyari. Number one, may mga contractors na noong malaman nila na may mga projects ang DA, mga 200 yung napagawa namin units nung malaman nila na may pera sa construction ng solar powered irrigation, abay nagsipag bidding. And given our procurement process in the Philippines where we usually award the projects to the lowest bidder, maraming mga contractors na nag-participate sa bidding at nanalo na walang technical capability. Yun ang problema dun. Yan ang problema. No? Number two, I think nagkulang kami sa social preparation. Ibig sabihin, hindi in-involve yung mga stakeholders in the planning process para makapag-input sila ng mga detalyang kinakailangan para magiging successful yung project. Like say for example, dito sa isang area sa Mlang, sa bayan ko, Pulang Lupa, hindi na-involve yung mga local farmers in the planning process. And so, hindi na turn over sa kanila yung project. At pangatlo, tingin ko, kailangan nating i-improve yung ating technology. Yun lang naman yung mga problema. Yung issues ng non-operation of some SPIS or solar-powered irrigation system projects could easily be resolved. But we have to look at these units one by one, assess, audit, and determine kung anong pwede natin gawin. So yung pong mga nasira, hindi naman masasabi natin na beyond repair. No. Opo. Actually, hindi naman nasira Opo. Hindi naman nasira. Hindi lang nila na-perfect yung system. Ibig sabihin, halimbawa, doon sa isang area na pinuntahan ko sa bandang Kalunasan, again in my hometown, no? Opo. Napakalayo ng source ng tubig galing sa ilog. Opo. At doon sila naglagay ng intake box na hindi nila consider na binabaha yung ilog na yon. Kaya nung bumaha, natabunan nung rurok yung yung intake box. So hindi na gumana. Opo. So, and the simple solution was, since malapit sa ilog, nasa gilid ng ilog,
mag-drill na lang ng well at doon kukunin yung tubig. Oh. Ganun na kasimple. Oo, may tubig Gagana naman na doon. yung unit. May tubig na. May tubig na ron eh. May maiinom pa yung mga tao. Opo. So, water distribution pipes, saka kanal. Dapat isa... Yes, Opo. water distribution pipes sa kanal. Kasi maski meron kang solar-powered irrigation system, kung wala ka namang distribution pipes at saka kanal, Oo. useless yan. O, yun But pala. mind you, Mm. etong technology na to was what revolutionized agriculture in Israel. Mhm. This is the same technology that revolutionized agriculture in Southern California, in Pakistan, in India. Mhm. Kasi it works on ironies, mga kaibigan eh. Mm. Kasi ang kalaban ng farming is mahabang init. Mm-mm. Kapag mainit, walang ulan. Mm-mm. Pag walang ulan, walang tubig. Mm. But this actually addresses all of these issues. Mhm. Kasi ang solar-powered irrigation system operates efficiently Mhm. when there is sunlight. Correct. So ibig sabihin, kung mainit, lalong gumagana yung iyong solar irrigation system. Oo. Tama. At ito, pwede mong itayo sa mga areas na 10 hektarya ang coverage, 20 hectares, 50, Mhm. small areas na hindi pinagsisilbihan ng NIA, ng National Irrigation System, kasi pangmalakihan kasi yung NIA. Mm-mm. So, yung So pala. ito yung pinaka-ideal na technology for Philippine agriculture, where most of our farmers actually possess small land holdings. Mhm. So, Hindi nakakabit sa system ng irrigation ng NIA. So, Secretary, ito yung ating sagot ngayon sa El Nino kasi yan ang problema natin eh. Oh, yes. Opo. Mhm. In fact, matagal ko na sinasabi itong problema natin sa gobyerno, again, coming from government. Mhm. Ang problema natin sa Pilipino, yung ating ningas kugon mentality. Hindi tinutuloy. Gagalaw lang tayo kapag nauubusan na tayo, walang tubig, sisigaw tayo, naku, dapat mag-conserve tayo ng tubig. Oo. Pagkatapos ng pag-ulan, nakakalimutan na naman. Mhm. We have to implement a national water management and conservation program Opo. where we look forward to the coming years Mhm. to benefit the next generation. Hindi yung kung kailan lang masusunog yung puwit natin saka lang tayo gagalaw. At saka pag nagbago administrasyon, iba na uli. Yun. Again, that is the problem with Philippine agriculture na nakatali yung ating mga programa sa termino ng ating mga political leaders. Opo. Walang continuity. Tama po. Secretary, mabuti naman. Meron parang technical team at tutulungan yung gobyerno. Maganda po yan. Pagtutulungan ng private sector sa kanang gobyerno para sa ikauunlad Oh, yes. po ng Oh, ating yes. agrikultura. Ano po, Secretary? Opo. Oh yes. Sige po. Secretary, salamat po sa panahon at sa paliwanag at magandang balitang ito. Magandang umaga po sa inyo. Salamat din po sa inyo. Manny Piñol, mga kapuso, former Secretary, Department of Agriculture. Oras!